So yun guys, gagawa naman tayo ngayon ng website using Laravel. So first na gagawin natin is mag-install tayo ng app using Laravel. So punta ng Visual Studio, yung open nyo dito. Open natin yung terminal. Pwede rin sa CMD na pwede rin naman dito tayo gumawa, kaso dito na lang mag-install para isa lang yung gagawin natin. So cd desktop browser ikaw na mag-start Laravel dito pwede natin na hintay lang natin mag-install. yung mid push ba? So yun guys, tapos na siya mag-install yung app natin na guitar website. So next natin yan. So nasa desktop na siya guys. Bubuksan natin siya gamit ulit yung VS Code. So yun guys, andito na siya yung guitar website na ginawa natin kanina. So first of all, siyempre gagawa tayo ng database natin gamit yung isang start lang natin yun. Muna tayo ng admin. So siguro sa Chrome na lang para mas mabilis. So mag-menu lang tayo. Pwede rin sa SQL query magawa ng database, pero dito na lang para mas maintindihan natin. Guitar website. So may guitar website na tayo dito guys. Wala pang lamang dito. So mamaya lalagyan natin yan. Mabalik tayo sa VS Code. Natin gagawin, so tayo sa ENB, i-enable natin to. Alisin natin yung mga number sign, hashtag signs, kasi to since may SQL gamit natin, papalitan natin ng SQL. Laravel, yung database name natin, papalitan natin yun. So wala naman tayong password, lahat yan wala na tayong gagalawin doon kasi default na SQL lang siya, yung name ng database yung gagalawin natin doon. So next natin gagawin is mag-provide tayo ng mga routes natin sa routes under ng routes sa web.php. So alis natin yan, out lang pala. Controls. Kapag natin yan. Tapos namin ko lang natin. Tapos natin lang.
So, mag-define na tayo ng route natin. Route. Okay. Tama. Page controller. Plus. Boom. Ito yung mapupunta natin sa mga routes natin. Pipindot natin yung elements o yung items natin na ilalagay natin sa number natin. Close ko rin dito sulit sa location. So ilalagay ko mga lahat ng routes, babalikan ko mamaya. Yun guys, tapos natin dito yung mga routes natin. Tapos next natin gagawin is mag-create tayo ng page controller sa controller dito. So open natin terminal. Yung base. Tapos may isa pa tayong kailangan gawin. Init. Which is yung contact controller. Next na natin. Check natin kung nandito na siya guys. So, nandito na siya yung page controller natin. Yung contact controller natin. So, next natin gagawin is maglalagay na tayo dito na. So, mas nalagay na natin yung mga hindi natin nilagay dito sa contact controller at page controller natin. Yung functions natin para malagay natin yung view sa pages. So, ito yung ilalagay natin mamaya sa number natin para makita natin, ma-view natin yung mga contents na nilalaman ng website natin. Ang gagawin natin gagawin naman natin is mag-create tayo ng folder na paglalagay ng mga blade.php na gagawin natin. Under sources pages. Ito yung mga pages natin. So, okay na siya. Check natin kung dito na siya sa resources natin. View. Use. Ano na pala? Use. Dito natin guys. Use pala, hindi siya view. Use pala. So, ano ito na? So, gagawa na tayo ng mga pages natin. Nalagyan natin ng design at kung anong naka pages. Mag-mention tayo dyan. So, gaya naman nakalagay dito, page controller natin or sa routes na tayo mag-base. Routes natin, web.php. Nalagay tayo dyan ng home, about, contact, submit services, blog, testimonials, portfolio, facts, privacy policy, and terms and conditions. So, nalagay natin yung isa-isa dito sa pages natin.
So, babalik ako. Pag nalagay ko na ako. So, yun guys, nalagay na natin yung mga pages. Kanina lang, nalagay na natin. So, nalagyan ko na rin yung mga contents na kailangan natin makita. Pag nabuksan na natin yung page natin using Laravel. So, may ginawa pala ako dito kanina sa migrations. Pinago ko ito. Yung mga iset natin sa database natin yung mga name, email, subject, message, phone na kailangan natin para sa database natin through contacts na iset natin pag sa website. So, pages migrate muna natin ito. So, done na yung migrations natin. So, dito magdadagdag pa pala tayo ng folder dito. Navbar. So, navbar. Kailangan natin yung navbar. Sa views pala mismo tayo magdadagdag ng navbar. So, lalagyan natin ito ng so, una sa lahat, ito ulit tayo ng terminal. Tignan natin kung gumagana na yung ano natin. Ulitin natin. So, naman tayo para mas mabilis. So, i-open ulit natin. Ano na. So, nag-run na yung server natin. Ulit natin. So, meron siya. View layout. Layouts pwede dito. Pages pa. Pages. Sabi dito. Ito, wala pa tayo layouts pa ng app. Yung unang sa atin. So, i-fix ko muna guys. So, hinahanap na yung layouts. Not found. Try natin yung using not found. Hindi pa naman pala. Pages views. Ito tayo dito na
paste na lang natin dito. Ito pala yung kulang para hindi mabila, hindi natin mabila mga page. Sorry. So ulitin natin yan ulit. So hindi pa rin siya nagpagkikita layouts, nag-found pa rin siya ngayon. Natin yung use layouts sa atin. Focus. Yun. Kulang pala ng S. Kaya natin about us solutions. Sabi ko sa inyo kanina guys, yung name, email, subject, phone, isasend natin mamaya sa database natin. So ito yun, name, subject, phone, nakasid na yan sa database natin. Kaya natin i-check. So wala na pa siya. So, importante lang wala natin yung page. Ngayon, ayusin naman natin para tayo makapag-send ng informations na masasave sa database natin. So, siguro maglalagay muna tayo ng image dito sa mga products natin. Maglalagay na natin dito na public folder folder images so kung na tayo lang natin photos sa website na ginawa ko dati. So yun ay mga product. Ito pwede rin ito. Ito na yung website ko natin guys. Gamitin na natin yung photos. Magandang photos na lang. Meron dito. Ayan. Ayan natin yung ilagay. Ito tayo sa pages. Sa home. Yung nalagay dito is uploads. Ayan, images. Ayan na siya guys. So maglalaman tayo ng mga product images natin. So tayo dito. So ito rin natin lagyan ng photos. Ito, products na natin. Sabi tayo sa home. Uploads. So ito na lang images.
carousel po ano. So maliit. Copy na lang natin din. See? Dito pala siya. Tapos natin. Ito. Ito. Ayan. Check natin. Ay. Sorry. So, dito na siya. Para-paras na dito. Tignan. Yes, may diagram na siya guys. Meron na tayo sa pictures. So, ang gagawin mo na natin ngayon is yung about sa contact us natin. Nasa-save sa database. So, gawa na tayo ng table natin dito. Gawa na tayo sa ano. Tapos na natin yung sa lugar. App, models, contact.php. So, dito sa contact.php. Name, email, subject, message button. So, dito sa database equations natin, kanina naglagay tayo dito na yung email, subject, message, phone. Tapos, punta tayo ng terminals para mag-create ng tables na mapupunta sa database natin. Creation, contact, tables. So, exit natin. Tignan ko yan. Tignan natin kung na-create ng tables natin. Parang ulitin na ako. So, hindi na save yung table natin guys. Ulitin natin yung artisan contact.
done na daw siya guys. So, tara natin check. Wala pa rin. Ayun guys, ayun, nagkakaproblema tayo sa pag-rate paglabas ng tables natin sa database. Ayun, nakais ko muna. So, nandito na siya guys, database natin. Tapos lumabas na yung contacts na hinahanap natin kanina. So, ano yan yung catchbook fail jobs, batches. Kasi nandito siya guys, jobs, fail jobs, fail batches. Nasave din sa database kasi dinigrade natin yun kanina. So, nag-save na rin siya dito. So, tara natin ulit i-run yung natin page, Laravel website. Tapos gagana na ba siya ngayon dito. Sana gumana na guys. Skip na ito. Ayan guys, dito na yung natin, website natin. Ayan, contacts, blog, testimonial, dito sa contacts. Kaya natin kung magsisave na sa database natin. Optional lang sa pero nandiyan rin natin. Yun message sa skills. So, tignan natin sa database kung nag-save na siya. Contacts natin. Yun, nag-save na siya guys. Yun, nag-save na siya sa ano natin guys. Try pa natin ng isang beses. Yun, lumagana na siya guys. So yun lang naman guys. Basic lang paggawa ng website using Laravel dito home, about as contact as service blog at kung ano etc. So thanks sa panonood guys. Yun lang.